to si Bongo at si Sara, no, na sunod na arestuhin ng ICC. Halaka mga kababayan, merong iiyak dito na mga DDS. Ito ha, mga kababayan, like, share, subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, sa mga nakapag-follow sa akin sa Facebook, sa TikTok, at dito sa YouTube, sige na, mag-subscribe at mag-follow na. So ito mga kababayan, meron na naman mga DDS dito na manggagalaite, masasaktan, aatakihin sa muso, aatakihin ng kabag, at sumakit ang daliri. Ito na mga kababayan, pakinggan nyo po. Ito ha, naku mga kababayan, masakit mang aminin at isipin, talagang bobo lang ang hindi makaintindi dito. Ito po'y galing, no, sa News 5. Ito po, pakinggan nyo po ha. Ito lang ha, wait lang. Asaan yung speaker? 1, 2, 3, 4, go. Si VP Sara Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court. Ayon po yan sa ulat ng Vera Files. Para daw yan sa naging papel umano ng dating Davao City Mayor sa mga patayan sa lungsod. Nasa frontline na balitang yan si Marlene Alcaide. Nako! Tuloy-tuloy na ang investigasyon ng International Criminal Court sa sinasabing crimes against humanity noong termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako! At bukod sa war on drugs, sisilipin na rin ang Davao Death Squad. Nako! Sa ulat ng Vera Files, kasama sina Vice President Sara Duterte, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo sa mga pangalang isinumiti sa ICC. Hala! Ito ang unang beses na nabanggit ang pangalan ni VP Sara kaugnay sa ICC probe. Si Inday Sara raw kasi ang pumalit sa kanyang ama bilang alkalde sa Davao City. Nako! At si Senator Go ang matagal na aide ni dating Pangulong Digong. Hala! Si Senator Bato naman, dawit dahil sa drug war bilang siya noon ng PNP chief. Hala ka! Muling umusad ang ICC probe matapos i-anunsyo ng ICC mula sa Hague, Netherlands ang pagbasura sa apela ng pamahalaan ng Pilipinas. Nako, mga kababayan, narinig nyo po. Pinangalanan na po nila according sa Vera Files. Bato, Bongo at Sara ang susunod na arestuhin ng ICC. Ayun na nga po mga kababayan. First ever po yan na narinig po ninyo at nailagay ang pangalan ni Sara sa ICC. Actually mga kababayan, alam naman po yan ni Sara. Alam nga ni Amy Marcos na si Sara ay kasali po sa aarestuhin. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, hintayin nyo pong matapos ang hearing ni Digong. Ang hearing ni Digong sa September. Pagkatapos ng hearing sa September, meron na pong ilabas na warrant of arrest. Pero mga kababayan, ayaw ko pong pangunahan. Pero nararamdaman ko po kasi according po sa aking source at sa aking pagiging marites, meron na daw pong warrant. Isa pa nga lang daw. Wala pa yung dalawa. Hindi ko po alam kung sino po yung naunang isa. Nako! Marites lang yan ha. Huwag paniwalaan. Narinig ko lang. May isang warrant na daw po di umano. May isang warrant na. Antayin pa natin yung dalawa. So ibig sabihin, kung may isang warrant na, 8 na lang. Kung may dalawang susunod, 5 na lang. Nako, according sa aking bubuit. Continue natin ha. Continue natin. It is rejected by the appeal chamber by majority, and that the impugned decision is therefore confirmed. Nako! Confirm! Dismayado ang Office of the Solicitor General sa naging desisyon ng ICC. Dismayado ang Office of the Solicitor General sa naturang desisyon ng ICC. Dismayado sila. Bakit? Huwag po kayong mag-alala mga kababayan kung mabasura po ang impeachment. Kasi once na mabasura ang impeachment, meron pa tayong plan B. Ang plan A, impeach, convict, kulong, at hindi na makatakbo sa anumang posisyon. Kung hindi man yan matuloy, may plan B, ang ICC. Nako! Tagumpay! 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 Tagumpay ang mga DDS na bahong kakay. Sorry. Solicitor General na si Jose Calida. Dismayado. Dismayado po sila mga kababayan sa naturang desisyon ng ICC na kasali si Sara,
si Bongo, si Bato, at iba pa. Naaarestuhin daw? Sana all, maka-private plane. Mga yayat din ba sila doon? Mga yayat din ba sila doon? Magiging butot balat din ba sila doon? Mag-reunion ba sila doon? Magre-reunion ba ang mga gaman? Tagumpay! Continue natin ito pa. We have used to consider the Philippines jurisdictional challenge on the ground that the reviewed decision of the pre-trial chamber is not a decision on jurisdiction. Dagdag pa ng Foreign Legal Council ng Pilipinas, without such jurisdiction, the court cannot investigate, it cannot issue arrest warrants, and it cannot demand or enforce cooperation. si VP Sara naman, simpleng no comment lang ang tugon sa pagkakasama niya sa ICC probe. Iginit naman ni Senator Bongo na hindi dapat nakikialam ang ICC sa mga issue sa Pilipinas dahil gumagana naman ang ating mga korte. Gumagana ang ating korte. Gumagana ang ating korte dahil kay PBBM at sa kanila ni General Torre. Pero kung pagdating sa mga Duterte, hindi po gumagana ang korte. Yung mga senador nga kinakampihan nga siya. Gumagana daw ang mga korte. Kaya dapat daw hindi mangingialam ang ICC sa Pilipinas. Di nga Bongo. Yung project mo nga sa Davao doon, alam ko may kakaharapin ka pang kaso doon. Di ba? According sa ating batas sa Philippine Constitution, na kapag ikaw ay isang miyembro sa gobyerno, bawal kang humawak ng proyekto sa gobyerno. Kasi kaso po yun. Ma'am Brenda Barton, Miguel Abjarat, at maraming salamat sa yung $20 super chat. Ayan. For your 4 babies. Salamat po Ma'am Brenda Barton. Thank you so much po. Andito tulog sila lahat. Thank you po ma'am. Alam nyo ba mga kababayan na mayroon pong kakaharapin din kaso si Bongo na Flander na i-final ni Senator Antonio Trillanes na kung saan hinawakan po ni Bongo ang isang proyekto ng gobyerno na kung saan ay bawal po dapat siyang humawak kasi siya ay isa pong miyembro ng gobyerno or isang party ng government. So bawal po siyang humawak ng anumang proyekto na may kaugnayan sa government. So, yun po ay yung construction dyan sa Davao, parang kalsada yata yan, whatsoever. Isa din po yun sa kaso niya. So ito pa, correct. Sunod. Na raw ang mga panahon na kailangan pang diktahan ng mga banyaga ang Pilipinas kung paano pamahalaan ang bansa. Tapos na daw ang panahon na kung saan wag na daw hayaan nating diktahan ng banyaga kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Nung naging presidente nga si Duterte, sunod-sunuran lang siya sa China. Bakit hindi ka nag-react niyan? Diba? Tapos na ang ating bansa na para diktahan ng banyaga. Pero bakit si Digong nung siya ang presidente? Hinahayaan mo lang, nakitoy-kituyin kayo ng China. Alam mo yan, Bongo. Diba? Personal aid ka ni Digong. Lahat ng pautot ni Digong, lahat ng lakad ni Digong, alam mo yan. Diba? Tapos sabihin mo, tapos na ang mga panahon na kailangan pa tayong diktahan ng mga banyaga kung paano natin pamahalaan ang ating sariling bansa. Huwag kayo maniwala dyan. Sabi pa nga ni Digong, gusto ninyo, Fujian, Philippines, gawin yung province of China. Anong tawag nyo sa mga Chinese? Hindi banyaga? Pag sure. Biruin ninyo, naging economic advisor natin, pure Chinese. Tapos sasabihin mo, hindi pwedeng diktahan ng mga banyaga. Tignan mo, ikaw nga, Chinese Diba? So anong tawag sa iyo? Yun lang. Napaka-simple. Hindi pwedeng diktahan kasi tapos na ang panahon. Samantalang kayo mga Chinese nagtipasok kayo sa Pilipinas. Hindi naman kayo Pinoy, mga Chinese naman kayo. Hindi naman daw nababahala si Senator Hello po, Bato Ma'am Lucy Vargas. Sagot pa niya, Hanapin niyo ako! Sa Pilipinas ako! Hindi daw nababahala si Bato, mga kababayan. Si Sara, walang sagot. Si Bongo, sana daw hindi na tayo pwedeng diktahan ng banyaga kasi tapos na daw ang mga panahon na iyon. Si Bongo naman, si Bato naman, sabi niya, hanapin niyo ako, nasa Pilipinas lang ako. At dito, mawiwindang kayo, mga kababayan. Mawiwindang kayo dito kung anong sagot ni Bato.
Hanapin daw siya kasi nasa Pilipinas lang naman daw siya. Sunod. I am within the within the territorial jurisdiction of the Philippines. Pero nang matanong siya kung lalabas ba siya ng bansa, Siguro, doon sa bansa na hindi ICC friendly. China, sir? Like China, like Russia. Kung tatakas man daw si Bato, posible na sa bansa na hindi ICC friendly. Either China, Russia, at iba pa na mga bansa na hindi ICC friendly. So, alam ko na mga kababayan at narinig po natin mismo ngayon sa bunganga ni Bato na may possibility na gayahin niya si Harry Roque at mag-seek ito ng asylum sa mga bansa na hindi miyembro ng ICC. Rinig nyo naman, ulitin ko mga kababayan. Ito China, sir? Like China, like Russia. Di ba? Like China, like Russia. Kaya sa totoo lang mga kababayan, ayun po ang katotohanan. Yun po ang inyong nababalitaan ngayon. Makibalita na lang ako sa iyo, Ken, sabi ni Ma'am Maria Esteves. Maraming salamat po, Ma'am Maria Esteves. Like po kayo. Share and subscribe. Narinig nyo na po. Nalaman nyo na po. Bato, Bongo, Sara ang susunod na aristuhin at pinangalanan na ng ICC. Ngayon, ang sabi ni Sara, no comment daw muna siya, pero alam na po niya na siya po ay isa sa aaristuhin ng ICC. Bakit? Wala na pong sagutin si Sara dyan. Kasi ito po, ipakita ko sa inyo mga kababayan, Sara Duterte, ICC warrant. Ito parinig ko sa inyo mga kababayan. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Si Amy na mismo nagsabi Si Amy na mismo nagsabi. Alam ni Amy na kasali si Sara pero nandun siya sa baba. Hindi siya ang uunahin kundi yung iba, sila Bato, kung sino yung mga generals. Pero a week daw na nakalipas na iba daw ang balita na kanilang natanggap na si Sara na daw ang uunahin. Nako po, mga kababayan. Hindi nyo na pwedeng i-memorize yan. Alam nyo naman kapag si Marites Aimee na ang magsabi, minsan totoo, minsan hindi. Palpak nga lang. Di ba? Minsan totoo, minsan hindi. Palpak nga lang. Pero sa totoo lang mga kababayan, yun na nga po. Sara, Bongo, Bato, ICC, binigkas na ang mga pangalan na susunod na aarestuhin. Ayan. And kay Ma'am Cathy, ayan, The Wanderer. Ayan, maraming salamat po Ma'am Cathy Wanderer sa iyong super chat. Hi Kent, I'm so happy na inabutan ko ang live mo from Eastbourne, UK. Salamat po Ma'am Cathy sa iyong super chat. Thank you so much. Pag-ingat po kayo. And kay Ma'am Kili Capuno or Sir Kili ba to or Ma'am? Ayan, and kay Ma'am Linda de la Vega. Ayan, mega love shoutout po. Mga kababayan, kaya ba dili na naman ang impeachment trial? Sabi ni Ma'am Gloria, naku lang po ma'am, hindi ko alam. Bisto ang pagkakaalam ko ma'am, ito na nga, pinangalanan na nga sila ng ICC. Hala, good luck na lang. Mga kababayan, bring it on, so be it. So ito, sunod, mga kababayan, ito na nga. Sunod nating pag-uusapan. Ano na naman yan, Ken? Yung sunod nating pag-uusapan. Simple lang. Maganda ito. Like po kayo, mga kababayan. Share, subscribe. No? Ito po yung sunod nating pag-uusapan. Mga kababayan, kung meron, kung naalala ninyo, speaking of Sara Duterte, dito tayo kay Sara Duterte. Speaking of Sara Duterte, ang pinaka-main issue dito kay Sara ay ang confidential fund. No? Alam po natin, mga kababayan, confidential fund.
Ngayon, sa confidential fund, bakit siya na-issue? Kasi meron pong mga tumatanggap di umano ng confidential fund beneficiaries na ini-invento ang pangalan or gawa-gawang pangalan. So ngayon mga kababayan, kung merong mga pangalan na invento or tinatawag